tanong ko po, kasi nakita naman natin yung bad experience, lalong-lalo na distinguished sponsor, no? Doon sa mga aktivista, opposition, nakita natin yung naging record or masamang record ng PCOO noong mga panahon ng Duterte administration. Nag-engage sila sa mga misinformation, red tagging, at iba't iba pang nakakapahamak na nagawain laban sa mga aktivista at saka doon sa sa mga opposition. So ibig sabihin, maintain pa rin po 'yon na magiging activities ng PCO. Madam Speaker, ikinalulungkot po natin na nagkaroon po ng mga ganyang karanasan nung nakaraan, pero sa ngayon po, Madam Speaker, we assure you na wala po tayong ganyang polisiya sa ngayon po, Madam Speaker. Okay, thank you very much, distinguished sponsor, sa paglilinaw. Kasi in terms of yung mga mandate at saka yung mga activities. So it's good to know, no, na may mga ganyan. Okay, meron kasing mga projects ba or programs. May nakita ako dito, no, at binigyan puri din to ng CHR, yung proposed digital media literacy campaign ng PCO. So could you describe, Madam Speaker, yung paano ba to gagawin ng ating PCO? Ano ba yung objectives? Sino ba yung target? Ano ba yung gustong maabot nitong literacy campaign na ito? Ito pong media information literacy campaign, Madam Speaker, ang layunin po nito ay ma-equip primarily ang ating kabataan nang sa ganun po ay sila po ay maturuan na ma-discern halimbawa po ang pagkakaiba ng fake news sa accurate na balita. That's the primary goal, Madam Speaker. And it will be done with a CHED, with a DepEd, and the ILG, as well as the DSWD, and the PCO would also have some partnership with the private sector, including Meta, Google, as well as TikTok, as well as X. So ang magiging approach po dito is gagamitin po natin ang ating mga paaralan. So primarily dahil napakaliit po ng budget, sa ngayon po ay 19 million lamang. So ang gagawin po natin, ang approach is tuturuan po natin ang mga teachers, kung i-equip natin ang ating mga teachers para, so in short, training the trainers ang approach para in turn sila naman po ay matuturuan nila ang mga estudyante sa pag-discern kung alin ang fake news at hindi fake news, Madam Speaker. Okay, so it seems good, no, yung project or project na ito ng PCO. So nakalagay, tama naman ang ating distinguished sponsor, no. So ang ibig sabihin nun, Madam Speaker, so magkakaroon ng training. Meron na po ba yung plano? Anong mga schools, mga target na bibigyan ng training sa public school, sa higher education level, etc. So meron na po ba yan mga targeted na mga schools natin and mga students? Madam Speaker, this campaign is very new. It was launched only last August 14, Madam Speaker. Ang primary targets at this point would be SUCs. At sa ngayon po, draw up pa lamang ang mga listahan ng mga SUCs na isasama po sa campaign, Madam Speaker. Thank you, distinguished sponsor. Nakalagay po dito, no, doon sa nabasa ko about the proposed digital media literacy campaign. Sa kinatawang ito, no, mahalaga po sa atin yung to discern fake from truth or
fake from facts, etc. So kasi nakalagay dito, this is a campaign that will undertake a context-based and factual grassroots approach in equipping women, girls, and members of the vulnerable sectors with knowledge and skills to discern truth in materials they consume in social media and other online platforms. So the Media and Information Literacy, or MIL, will also be in partnership with the private sector and the broadcast industry stakeholders to develop mechanisms in fighting rampant misinformation and disinformation in the country. So mukhang maganda tong project na to, no? Kasi talagang totoo naman yung sinasabi ng PCO, Madam Speaker, na rampant talaga yung misinformation and disinformation. So ibig sabihin nito, Madam Speaker, hindi lang po mga SUC ang tinatarget. Kung paniniwalaan ko po yung pronouncement ng PCO, grassroots level, mga vulnerable sectors ng ating society, so hindi lang po yata mga estudyante ang target. Tama po ba ang aking pagkakaintindi? Tama po, Madam Speaker. Yan po ang layunin natin. Gusto po natin as broad-based as possible. Kaya nga lang po, Madam Speaker, ang realidad ay napakaliit po ng budget na nakalaan. Sa ngayon, 19 million lamang po. Kaya ang first phase po natin ay state universities and colleges, Madam Speaker. But of course, with the generosity of Congress, in the coming years, baka sakali po ay badagdagan po natin ang ating target groups, Madam Speaker. Yes, para dagdagan ko rin din na sinabi ng PCO, this entails the safeguarding of Filipinos' fundamental freedom, including the right to freedom of expression, right to participation, and the right to information. So mahalagang mga kalayaan ito ng ating mga mamamayan, no, na hindi talaga natin dapat na ipagkait. So kasama po ba dyan yung pagtuturo ng mga ganong mga rights? Tama po, Madam Speaker. Okay, so kaisa po ako ng PCO, no, dito sa program na ito or projects, yung Proposed Digital Media Literacy Campaign. At sumasang-ayon ako sa ating kagalang-galang na sponsor na madagdagan ang budget kaugnay nun. At ako po ay ay susuporta po sa ganung mga panukala.